Ayan, maraming salamat po sa ating napakinggan na Sanctuary Choir at the same time yung kanina po, yung violin solo ni Sister Marga, yung biyaya po ng Panginoon at yung napakinggan po natin sa choir, tunay po, dakila yung katapatan ng Panginoon sa buhay natin. At sa bawat isa po na nandito na at tanda ng sumamba sa Panginoon at manampalataya at mabigay po natin yung best natin sa Panginoon, pwede po ba mapakinggan po yung malakas niyong amen? Ayan, sa mga kasamaan po natin online, ganun din po, magandang araw po sa inyo. Samahan niyo po kami sa ating pagsamba at alam ko pong handang-handa na tayo kahit hindi po tayo nakaidlip, kahit hindi po tayo nagkape, gising na gising po tayong lahat. Amen? Ibigay po natin yung best. Sana po hindi po matapos yung araw na to na hindi po natin nabigay yung best natin sa pagsamba po sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay po natin sambitin nang may pag-unawa po ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay sa aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. At para po sa ating scripture reading, babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 16, verses 1 hanggang 24. Buong chapter po. Sundan nyo lang po ng inyong paningin ang aking babasahin. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring you liberality unto Jerusalem. And if it be meet that I go also, they shall go with me. Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia. And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go.
For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permit. But I will tarry at Ephesus until Pentecost. For a great door and effectual is open unto me, and there are many adversaries. Now, if Timotheus come, see that he may be with you without fear. For he worketh the work of the Lord, as I also do. Let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with the brethren. As touching our brother Apollos, I greatly desired him to come unto you with the brethren, but him will was not at all to come at this time, but he will come when he shall have convenient time. Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. Let all your things be done with clarity, with charity. I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. That ye submit yourself unto such, and to every one that helpeth with us, and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus. For that which was lacking unto your part, they have supplied. For they have refreshed, my spirit and yours. Therefore acknowledge ye them that are such. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. All the brethren greet you. Greet ye one another with an holy kiss. The salutation of me, Paul, with mine own hand. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him anathema maranatha. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming Ama, Lord, na nasa langit, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Lord, sa hapong ito, Lord, na kami po'y magsasamba sa inyong harapan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso't isipan, Lord, naway ang bawat serbisyo po namin ngayong hapon ito, Panginoon, na makaligud-lugod sa inyong harapan, Panginoon, aming Ama. Panginoon, pinapanalangin po namin, Panginoon, ang aming mahal na bishop na gumaganap na inyong kalooban, Panginoon, sa dako po na pinadala niyo po sa kanya, Panginoon, aming Ama. Ingatan niyo po siya, Panginoon, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom at maayos na kalusugan, Panginoon. Pinapanalangin po namin po, Panginoon, ang aming mahal na PNG, Panginoon, kayo po magbigay sa kanya ng provision, Lord, sa lahat po ng pangailangan niya, pati ng kalusugan at wisdom din po, Panginoon, aming Ama. At lahat po, Panginoon, na pastoral, deacons, and preachers, Panginoon, pagpalaan niyo po sila, Panginoon, na gumaganap na inyong kalooban, Panginoon, aming Ama. And Lord, ngayong hapong ito, Panginoon, pagpalaan niyo, Panginoon, ang aming programa, Panginoon, na magbibigay karangalan sa inyong pangalan, Lord God. Marami pong salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin na kami po'y makapagsamba muli. Marami pong salamat, Lord. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, manatili na po tayo nakatayo at aawit po tayo sa ating Panginoon. Amen po? For our first song, awitin po natin, All Hail the Power. Ready now? All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown
To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. To him all majesty ascribe and crown him Lord of all. All that with yonder sacred throne we at his feet may fall, will join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amen. For our next song, awitin po natin, I Know Whom I Believe It. Ayan, kung alam po talaga natin kung sino yung pinapaniwalaan po natin, umawit po tayo ng masigla. Amen po? Ready now? I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He's able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to me He did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. I know not when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the way with Him or meet Him. All together now. But I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Amen. Yan, maaari na po tayo makaupo. At ngayon po, tayo po ay welcome po natin yung mga bisita. Pero wala po tayo dito ngayon na visitor's card. Baka lang po meron po tayong makaligtaan na first time visitor po. Baka meron po tayong first time visitors. Ayan, total yaman lang din namin. Ayun, meron po pala tayong bisita doon. Gusto po natin sila ma-recognize. Alam niyo po, pag meron po tayong bisita sa church natin, nagagalak tayo na makasama po sila. Ano pong name? Pabanggit na lang po habang sinusulat po. Ayan, Sister Rochelle po, welcome po sa Living Water Baptist Church. Maaari po silang tumayo. Ayun. Ayan, welcome po kay Sister Rochelle. At sana po ma-enjoy nyo po yung ating gawain. At sa mga bisita rin po natin online, welcome din po kayo. Tumayo po tayong lahat. Ating pong awitin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Batiin na po natin ang bawat isa ng may ngiti at ligaya. What a happy life it will be. Sing on. If you know my Savior Jesus, what a happy life it will be. If He is your Savior too, He will change your life completely.
If you just accept Him too, just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob, yan niyo po kung basahin ang naroon po sa Luke 6:38. Sabi po rito, "Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again." Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po yung makapagbigay po sa inyo, Panginoon, ng may balik po namin sa inyo lahat ng pagpapalang na ibigay niyo po sa amin, Panginoon. Dahil po sa aming pagkakaloob, ikaw pong gumabay po sa bawat isa, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, Panginoon. Dahil po maging maayos po ang aming pagbibigay po sa inyo, Panginoon. Dahil po magamit ito para sa ikalalawak po ng inyong ministeryo. Pinupurit, sinasamba ka po namin, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ating pong awitin, anything that costs me nothing. I cannot come before our righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. At ngayon naman po, nagagalak tayo dahil meron po tayo mga kapatiran na mag-share ng kanilang testimonies, blessing report. Amen. At unahin na po natin si Deacon Owen. Magandang gabi, hapon po, no? Of course, pinapasalamatan ko po ang Panginoon dahil sa small success na lang naman siya kasi 2 stages po yun, no? So anyway, it's only a diploma, but still God's of course, no, is very faithful in giving this blessing. Of course, we thank the church and of course our pastor and then bishop for the guidance continually, no? And then kanina I was when our pastor delivered the message kanina about yung three words, di ba, of the Hebrew. So he mentioned there na yung 3 points about the mission, and then mindset, mission, and motivation. No? So when during the 6 months na rigorous na training dun sa DAP, of course, that's part of the reasons na we are being trained, no, as public servants, not to be purposeful and not to be popular. No? So isa po yun sa mga challenges, of course, nowadays. Lalong-lalo na po dun sa opisina namin na isa siya sa mga
popular ngayon, no, sa balita in a negative sense, but still yun yung encouragement din sa amin being trained, and of course as a public servant to have that integrity, you know. And that's why I related very much dun sa message ni Pastor Norman kanina, no, na it's really a good reminder for us Christians to have that mindset, ano, na to not to excel, but to be a catalyst in a public service. We don't seek to be popular, but to work with the government. Hindi not necessarily kailangan naming makita, but we, particularly us, we work on the background, no. And not necessarily kami ay tulad ni na Ma'am Pinky na they are really on the ground, who are engaged really with the citizen, no. But of course, part of also of my continuous reminder, no, when during there, particularly in difficult situations and difficult circumstances during that rigorous 6 months, would be a reminder from the 1 Corinthians 9, no, 9 from verses 24 to 27, na kung saan sinasabi doon, it's about running, di ba? And then of course, to me, it's that run, of course, is not about not for myself, but of course, it's although I run to obtain, but I run, no, with the mindset and the thinking that I'm running not for the uncorruptible. I'm running not for the corruptible crown, but for the uncorruptible. And of course, I fight. I fight to being in the public service with certainty, and of course, although there's some promotion moving ahead, it could also be some uncertainty, just like now. But with that, I keep my my body and bring it to subjection. No? So that's in verse 27. Na kung saan I try to discipline myself and to have that self-restraint also, no? Particularly when success, just like now, was given to me by the Lord. Of course, this is just kumbaga kalahating portion or first phase of that masteral, but probably and by God's grace, next year po yung pinaka-diploma talaga dun sa masteral, no. I think, of course, thank you also for our pastors, no, Pastor Nolan, and then Norman, PNG, and our bishop for continuously guiding us, and of course, si Pastor Poy, of course, no, he's always been one of the encouragement, and of course, si Pastor Rodel, yung guide namin sa men, no. Although minsan may mga times na very informal yung aming fellowship, but still there's meat in every conversation that we have there, no. Parang very lightly, but still there's the message of God in every conversation, directly or indirectly on those conversations. So that gives us strength and encouragement, of course, and direction, moving ahead. And I think that would be all. And then thank you also for my wife. Siyempre, 6 months, no? So sila lang naiiwan dun sa bahay. So medyo mahirap na, no? So she's taking all the brunt, yung the pressure na while I'm away. And of course, we thank you for the church, for the inspiration, for the family, and always for being an encouragement for our family as well. And yung pagpapatuloy po natin, no. Yung din yung kagandahan pala dun sa naging program na yun, na dahil nung natanggap pa lang kami, ay ako pala, tinanong ko agad kung yung linggo ba ay kakainin, no. So otherwise, I might forgo yung opportunity to be on that program. So buti na lang free yung Sunday niya. Although there are, I think, few Sundays na nakain siya during the yung nasa Pangasinan kami. But still, no, God is really great to have that program na kung saan hindi mapapabayaan yung
yung Sundays na being attended here, no? And of course, we thank you also, PNG, for, may na-miss ako doon, no? Doon sa BMOBS kasi nakapag-enroll ako noon. But thank you, Pastor, for the understanding. But still, I think I will be taking 3 subjects on Tuesday na. And by God's grace, I will be able to complete it. Of course, I think ko of course, mas importante yun, no, na as we continue, hindi lang yung our work, we, kumbaga, nag-i-increase yung knowledge, but of course, to increase also the knowledge in serving God and yung faith natin. No? And with all this success, sa Diyos po ang papuri, and thank you very much po. Amen. Maraming salamat po kay Deacon Owen. Kami po ay nagagalak sa inyong pagpapala. Nakikirejoice po kami. Congratulations po. Ayan. Ayan, isa pa po si Preacher Larry po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Si yearly ako nagbi-blessing report eh. Sabi nila, di ba? Sa atin kasi, kapag Christian tayo, ang feeling natin eh, ang buhay halos araw-araw ay laging Pasko. Hindi po yung totoo. I-share ko sa inyo, last September, natapos po ang mission conference sa Tubod na doon kami umaten. Ang lahat ng pagkain nun, galing dito. Mga siguro malalaking mga 4 styrofoam na malalaki. Misis ko, tsaka si Leia ang nagluluto niyan. Yung anak ko naman, si Lalin, yan ang taga-drive nila. Kasi yung umpisa sa pinaglulutuan nila, may kalayuan din doon sa pagkain sa mga main speaker. Kasi yan pagkakainin nila eh. Na, di ba, sabi natin, kapag nag-ano ka sa church, nag-i-invest ka, blessing lahat, di ba? Blessing. Pero isi-share ko sa inyo, hindi po lahat blessing. Pero, may ibibigay po yung Panginoon. Kasi nung pagkatapos ng mission conference, medyo malaki-laki rin ang gastos namin. Pero yung sakahan ko po, sabi ko sa kapatid ko, oh, nagtanim ka na ba? Sabi niya, hindi pa kuya kasi nasira ang araw yung dam. Sabi ko, ba't di ka nagsabi? So bumili ako ng 3 makina. Alam ko na kapag na-late ka, disaster talaga yon. Kaya anong mag-ani na sana, October, sabi ko sa kapatid ko, kasi siya, nagpipreach siya eh. Nagpipreach yung kapatid ko doon. Sabi ko sa kanya, kasi sabi ko, ano nangyari sa palaya natin? Sabi niya, okay lang kuya. Pero kasi sa akin, di ako kampante sa okay. So pinuntahan ko, tiningnan ko. Sa bungad pa lang, kasi ako pag nag-check ako sa palaya namin, sa bungad, susukat ako ng 1 square meter. Doon sa 1 square meter, kapag nabilang na ako na 20, yung bang ihay niya, o yung sa palay, bilang ako niya ng 20, 30% na, lugi ka dyan. Eh sa pagtingin ko lang, hindi ko na binilang. Wala pang 10% ang naani ko. Sana sasabihin natin, kasi mag-anniversary na naman tayo pag December. Di ba? Ang magandang chorus pa naman ng mga Christian eh, sasabihin nila, Lord, bakit naman ganun? Di ba? Pero sa akin, hindi ko kasi yung sa Biblia, di ba? Nasabi niya, ako nga gumawa ng mga bundok na yan eh. Siya nag-provide, mga ilog, lahat-lahat. Tapos tayo hindi maniwala. Isabi ko, paano kaya? Mag-anniversary pa naman. So, biyahe na sana kami ng China ng misis ko. Na-delayed yung visa namin ng 1 day. Sabi ko sa misis ko, tutuloy tayo? Hindi. So, sabi na ni Pastor Ray, sama na tayo, papunta sa Maynila. Ako hindi. Kasi lugi na nga eh.
Pero biglang tumawag yung planta. Sabi niya, Sir, punta ka dito kasi ang laki na ng losses namin ng CO2. Yan ang ginagamit sa Coca-Cola, yung CO2. So pagtingin ko pa lang, sabi ko, ba't anong problema? Sabi niya, ganito. Sabi ko, ano mo muna, padala mo through messenger. Nakita ko na. Sabi ko, grabe naman kayo, laki-laki ng planta nyo, generic pa yung ginamit yung mga bulb. Sabi, so punta ko, sabi niya, palitan mo to lahat ng bulb, sir. Isang bulb nun, 75,000. 59 bulbs na papalitan. Sabi niya, project mo, sir. Di ba? Blessing agad. Nawala man yung sa palay, pero mas grabe yung ibinigay ng Panginoon. Kaya, kapag ang motivation natin, hindi yung, kasi nagbigay ako, kasi blessing agad, hindi. Dapat ang motivation natin, yung makikita natin na consistency natin ba sa Panginoon. Kaya nag-anniversary tayo. Napunta pa ako US, kami ng misis ko. Napunta pa kami ni Lynn sa Vietnam at saka sa, hindi yung pagyayabang. Kasi yung bang, kapag nagbigay ka, hayaan mo lang ibigay mo yun. Kasi sabi naman ng Panginoon, di ba? God is not unwise to forget your labor of love. Natapos yung anniversary natin, na ibigay ko rin yung commitment ko. Pagbalik namin, tumawag na naman uli yung isang planta. Sabi niya, sir, ito ngayon ang problema namin. O sabi ko, sige, i-provide ko. Na tumagal lang kasi sa ibang bansa pa namin kinuha yung mga pyesa. O sasabihin natin, dito man si Pastor Rodel 7 digits. Kung sabi ko noon, 7 digits, ibinibigay ng Panginoon, kaya rin pala yung 8. Kung consistent ka lang, alam naman, ito si Deacon Ansel, alam niya kung ano at saan ako nanggaling. Saan ang buhay namin. Magbigay ka lang. Kasi sabi sa Biblia, nasa kamay mo ang susi para mabuksan yung bintana ng kalangitan. Give. Yun lang. Giving, yan ang susi. Yun man lang ginawa namin. Hindi man ako sabihin natin matalino. Hindi ako naging scholar. Nagpataasan nga kami ni Pastor Rodel ng grades Ang grades niya, 1.25. Sabi niya, o ikaw, 5. Sino ngayon ang mataas? Di ba? 5 ako, siya 1.25. Mas mataas ako, di ba? Sabi niya, bagsak yan Hindi. Ang usapan natin, pataasan ng grade. Hindi, yun lang. Kasi ang susi sa pagbibigay, wala yan sa talino natin. Puso at saka yung nasa kamay mo. Kasi sabi niya, give and it shall be given you. Magbigay ka raw kasi ibibigay niya. Yun lang po. Amen. Maraming salamat po kay Preacher Larry. No? Pagka nandito po yan, pag nagte-testimony, hindi lang po testimony, may hamon pa po sa atin. Hindi po, wala pong favoritism ang Panginoon kung nagagawa po nung anak na nagtatapat. Kung sino po magtapat sa kanya, siguradong may kapalit din pong pagpapala. No? Sige, magbigay pa po tayo ng isang slot kung sino pong gustong umabol. Baka meron pa pong gustong umabol. Ayun, si Sister May. Good afternoon po. Alam ko po nag-testimony na po ako last time, pero I did not plan to stand here again today. Pero sabi nga ni Bishop, it will be shame on me if after blessing ng Panginoon, hindi ko po siya may share sa inyo. So last time po, I mentioned po that we made a commitment po na yung ma-receive po namin sa wedding ay ibibigay po namin sa gawain ng Panginoon. The truth po, may utang po kami ni Harvs because of the expenses sa wedding. So it's very tempting na instead na ibigay po namin siya sa gawain ng Panginoon,
it's very tempting na gamitin namin siya on our own. So ang sabi namin ng husband ko is, sabi namin na love, don't worry, mababawi natin yan, 5 months lang yan. At hindi po ako sanay na magkaroon ng utang. Pero yung utang na yun, sa credit card ko po yun. So nagamit namin siya. Sabi ko, hindi ako sanay na magkaroon ng utang. Pero hayaan mo na kasi nalagpasan naman natin siya. So yun nga po, naibigay namin siya sa work of the Lord. And then yung nag-remain po is yung amen. At sa biyaya po ng Panginoon, ang akala naming 5 months po ay just almost 10 days. Ibinalik ng Panginoon sa amin. So, sobrang blessing po na gusto kong ibahagi po sa inyo para malaman po natin na sobra yung pagpapala ng Panginoon, hindi sa agawa natin, kundi sa kapangyarihan lang ng Panginoon. Sabi ko sa husband ko na, kay Harvs, na sabi ko, love, isang kaso lang, magkaroon lang ako ng isang kaso. Alam niyo po ba, nasa 10 araw na yon, 3 kaso yung binigay sa akin ng Lord. So, yun po, sobrang blessing ng Panginoon, hindi talaga tayo pababayaan sa kahit ano pang pangailangan po natin. Ayan. Thank you sa asawa ko. Ngayon po, awit po tayo sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Ayan, yun nga po. Awitin po natin, Mansion Over the Hilltop. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, might below a stone. And though I find me no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged. I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder
Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Makakapakinig po tayo ng tanging bilang. Hello po. So, allow me to share a short testimony po. Pampatanggal po ng kaba. Kasi pag nagkakaedad na po pala tayo, nahihirapan na tayo, nagwawala na tayo ng confidence kumanta. Lalo na kung yung mga anak mo ay mas magagaling pa sa'yo kumanta. So, ayun po. So, nung pinagbubuntis ko po si Ellie, since sabi po ng OB ko noon, CS ako, so namili po ako ng date kung kailan ako bibiyakin. So, pero still di po nangyari yon kasi ilang araw pa po nung nilabas ko si Ellie. So, na-realize ko po na kahit CS ka pala or normal, kang ipinanganak, ang Lord pa rin po yung magmasusunod kung kailan ka bibigyan niya ng buhay. So, na-curious po ako. So, inalam ko po kung kailan po yung araw ng kapanganakan ko, kailan talaga ako pinanganak. So, Sunday po yun. So, yun today po, no. Kaya, sobra pong pagpapala ngayon kasi nagulat ako nung minessage ako ni Ate B. Sabi niya sa akin, Tito March, pwede kang kumanta nga ng birthday mo. So, pinag-pray ko po talaga kung ano po yung awitin ko kasi hindi ko pa po alam. Then nilid po ako ng Lord dito sa kantang to kasi di ba po, sabi nila, He is the father of the fatherless. So mga di pa po nakakaalam, sa edad ko pong to, hindi ko po nakita yung father ko. So dito sa awitin na to, yung kanta na to, talagang, sa totoo lang po, pati yung mga kanta po ng anak ko, hindi po kami umaawit nang hindi po talaga namin pinagpipray, tsaka yung nanggagaling po sa puso namin. So yun. And mula po na naging Kristiyano ako, through my ups and downs, He never leave me nor forsake me po. At wala po akong gustong baguhin po doon. So hanggang sa binigyan na nga po ako ng sarili kong pamilya, kasi hindi ba nga po, hindi ko po nakita yung father ko. Kaya sobrang blessing lang po at bonus na meron akong isang Ellie na binigyan pa ako ng chance ng Lord na magpalaki ng isang bata para maging kagaya ng kuya at ate niya. Yun po. So para po masabi ko sa inyo kung gaano po kabuti ang Lord sa buhay ko. Ayun po. Nawa, maging pagpapala po sa inyong awiting ito. Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. When I gloom of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, and His grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all,
been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. And though I had my chance of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. God's been good. To God be the glory po. In darkness I once walked the road that led to death. And to the world I bowed and gave my every breath. Then to the earth he came to seek and save the lost. But I would crucify and nailed him to the cross. Bound by my sin and shame, I call upon his name. Each day I live safe in his grace. The King of Kings died in my place. Each day I stand set free from sin. My King is crowned, I live in him. I see the empty tomb, the sting of death undone. My broken life is gone. I'm risen in the sun, redeemed in righteousness, no longer bound by sin. I give up all I have to serve the King of Kings, one with the crucified. For by his death I die. Each day I live safe in his grace. The King of Kings died in my place. Each day I stand set free from sin. My King is crowned, I live in him. And then the day will come, we'll see our risen Lord in all his majesty, and we will be restored in robes of righteousness. We'll stand before his throne, our hope at last unveiled. I praise I'm in his own, one with the risen King. Forevermore we'll sing. Each day we live safe in his grace. The King of Kings dies in my place. Each day we stand set free from sin. Our King is crowned,
is down, set from sin. Our King is crowned, we'll live with Him. Amen po. Praise God for all the blessing reports at saka lahat po ng mga umawit po ngayong hapon po na ito. Ngayon po, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pumunta po tayo ito sa church para marinig po natin, mapakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon. Kaya make sure po natin na habang tayo po ay nakikinig, papasukin din po natin sa ating puso at buhay yung salita po ng Diyos. Okay po, so ngayong hapon po na ito ay makakarinig po tayo ng isang first-time preacher din po na ibig sabihin, bagong ordain po natin, first time niya po na magpipreach sa ating pong gospel hour. Kaya wala natin patagalin pa, atin na pong tawagin ang ating pong tagapagsalita ngayong hapon po na ito, ang ating pong bagong preacher, Preacher Jonel Tubera. Amen. Ready na po ba tayo? Buti pa po kayo. Sige po. Nais ko lang po magpasalamat po sa Panginoon na ako po ay nakatayo po sa inyong harapan. It's all by the grace of God kung bakit po tayo nandito ngayon at makapangaral po ng salita po ng Diyos. And I also thank po ang atin pong mahal na bishop na talagang nagtiwala po sa atin, na nag-mentor po sa atin, nagturo po sa atin. And nais ko lamang po siyang pasalamatan na yun nga po sa kanya pong mentorship and sa kanya pong pag-i-instruct po sa atin. And nais ko rin po magpasalamat po sa akin pong parents na nasa ibang bansa. And thank you so much po dahil kung wala po kayo, wala po ako dito, literal. Okay? And nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanila pong buhay na very supportive po sa akin pong ministries na nagginagampanan po sa church. And nais ko rin po magpasalamat sa atin pong resident pastor na siya pong nag-mentor po sa atin. Ever since nandito po ako sa Living Water Baptist Church, siya na po talaga yung nagturo po sa akin. And sa kanya pong kakambal si Pastor Nolan. Shoutout din po kay Pastor Nolan. And nais ko rin po i-shoutout yung mga pastoral staff po natin. Ayan, saka po yung mga friends ko po sa likod. Shoutout po sa inyo. Kala Ninong PDV, kala Ninong Poy, Ninong PRT, Ninong Ansel. Alam niyo na po yan. So, nais ko lang po magpasalamat po sa kanila po. No? Let us give credit to whom credit is due. Na at talagang nagamit po ng Panginoon sa aking buhay. Of course po, sa akin pong asawa, nagpapasalamat po ako sa kanya pong support sa akin at ang kaba ko po ay napalitan ng kilig at kinabahan po ako ulit. Okay, so ready na po ba tayo mag-aral po ng salita po ng Diyos? Amen. Let us all stand. Let's open our Bibles in the book of Romans chapter 12 verses 1 to 11. Romans chapter 12 verses 1 to 11. I know this is a very familiar verse for us, pero pag-aaralan pa rin po natin ito. Ito po yung lagi po nating nire-recite sa panawagan po ng pagsamba. Romans chapter 12 verse 1 to 11. Nandiyan na po ba tayo? Please say amen. Sabay-sabay po nating basahin. Let us begin in verse number 1. Romans chapter 12 verse 1. Ready? Begin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. Having then gifts, differing according to the grace given unto us.
Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation, abhor that which is evil, and cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Tayo po sa mandaling manalangin at humingi po ng tulong at gabay po sa atin pong Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay makakapag-aral ng inyong salita. Nawa dakilang Diyos, bigyan niyo po kami ng wisdom as we study your word. Gayun din po, Panginoon, ang inyong pong lingkod. Alam niyo po ang akin pong mga pagkukulang, ang akin pong kahinaan. Dalangin ko, Ama, na punuan niyo po ako ng inyong pong banal na spirito so that I could preach your word rightly, so that I could preach your word the best way I could possibly preach it. Kayo po dakilang Diyos ang siyang mapapurihan sa kalagitnaan po namin. Nawa dakilang Diyos, kumilos po ang inyong banal na spirito sa amin pong kalagitnaan upang maintindihan po namin at mai-apply po namin ang inyong pong pangangaral ngayon. Salamat dakilang Ama, sa iyo po kami humihingi ng tulong. Kayo po ang siyang mapapurihan sa lahat. In Christ's name I pray. Amen. Okay po. Ready na po ba tayo? Ayan, sana all po. Okay po. Alam niyo po, naalala niyo po nung high school po tayo or elementary, tapos kapag mag-e-exam na po tayo, lagi po tayong, may hinihingi po tayo sa teachers natin kapag mag-e-exam na. Ano yung hinihingi natin? Ma'am, pahingi ng pointers. So, hindi yung sagot po, pointers po. Kasi po yung pointers, mahalaga po yan para malaman mo kung ano yung sagot, kung ano yung magiging scope ng exam. Tama po. So, sa ministry po, ang blessing po ng Panginoon sa atin, binigyan niya rin po tayo ng pointers kung paano po tayo maglilingkod po sa Kanya. Ang Romans chapter 12, punong-puno po yan ng turo at mga practical teachings po na may apply po natin sa ating pong buhay. Na makikita po natin, gayon din po sa atin, na katulad ng exam na nagbibigay ng pointers ng teachers, ang atin pong Diyos, nagbigay din po ng pointers sa atin so that we could fulfill our ministry. So the title of our message for this afternoon is Pointers for the Ministry. Pointers for the Ministry. Huwag na po tayo mag-introduction kasi 5 points po ito. Okay? Pero mabilis lang po tayo, promise po yan. Okay. So point number 1, pointers in the ministry. We should understand God's guidelines. We should understand God's guidelines. Alam niyo po, tulad po ng sinasabi po ng ating mga pastor, we should worship God the way He wants us to worship Him. Hindi po dapat tayo, sariling diskarte po natin, yung pagpuri po natin sa Panginoon. Dahil ang gusto po ng Panginoon ay papurihan po natin siya sa paraan na gusto niya. Kaya po hindi po pwede na, ay, gusto ko, gantong oras ako a-attend ng church or mga ganun po. So hindi po dapat na parang may sarili po tayong standard sa atin pong worship. Dahil ang standard po natin ay binigay po ng Panginoon. So verse number 1, ang sabi po dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. So makikita po natin, yung atin pong we should understand God's guidelines. Number one guideline is sacrifice of self. Sacrifice of self. Ang pagpupuri po natin sa Panginoon, tayo po mismo ang sacrifice. We are a living sacrifice. So kung tayo po yung sacrifice po natin sa Panginoon, we must be present. Dapat nandun ka kasi ikaw yung sacrifice. Ikaw yung sarili mo yung i-offer mo, kaya dapat nandun ka. Alam niyo po, sometimes, sa mga Bible studies po na ina-attendan ko, syempre, mga immature believers pa naman po yung mga yon. Pag in-invite mo sila, sasabihin nila, ay hindi, pupunta yung anak ko dun. Pupunta naman yung anak ko dun. Hindi po. Dapat po, tayo mismo yung nandito kasi tayo po yung sacrifice. Amen? Tayo po yung sacrifice sa Panginoon. Number 2, pagsabayin na po natin yung point number 2 and point number 3, sanctification in service and separation from sin. Ang sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ano po yung makikita po natin dito? We must be sanctified in service. Pag sinabi po nating sanctified,
you are set apart. Na dapat ikaw, you are fit for the Master's use. Ang gamit dapat sa iyo ay pang Panginoon, pang Diyos, pang makalangit na gamit, pang Kristiyanong gamit. Ang gagamit dapat sa iyo ay ang Panginoon. Ayun po yung ibig sabihin ng sanctification in service. Paano po tayo magiging sanctified? We must be separate from sin. Kaya po sinabi ng verse number 2, and be not conformed to this world. Ano po bang meron sa mundo? Ang mundo po, ayan po yung worldliness po, punong-puno po yan ng kasalanan. Kasi ang alam po natin, the God of this world is the devil. At ayaw niya po na mag-worship po tayo sa Panginoon. Kaya po dapat, separate po tayo sa mundong ito. Ang ibig sabihin po ng sanctification again is set apart. Madalas ko pong ginagamit po dyan na illustration is para pong ambulansya. Nakakita na po ba kayo ng ambulansyang biyaheng Cubao? Wala pa naman po, di ba? Kasi po ang ambulansya, ang sinasakay po niyan, pasyente. Okay po? Naintindihan po? Ganon din po ang isang Kristiyano. Hindi ka pang mundo. Not for hire ka. Kasi yung specific use mo ay para sa Panginoon. Ayun po yung atin pong dapat matutunan dito. We should understand God's guidelines. Number 1, sacrifice of self. Sanctification in service. And number 3, separation from sin. Para tayo maging sanctified, we must be separate from sin. Ang sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. We cannot worship a holy God if we are so sinful. Dapat po tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon at tayo po ay maglingkod po sa Panginoon ng may kalinisan. Dahil tayo po ay gagamitin ng Panginoon for a holy thing. Dahil ang worship po natin sa Panginoon, it must be holy. Point number 2. Bilis lang po natin, no? Point number 2. We are under God. 5 po kasi ito, sinasabi ko po sa inyo. Okay. We are under God's grace. Ang sabi po ng verse number 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Alam niyo po ba, wala po tayong magagawa sa atin pong worship apart from God's grace. Kaya po tayo nakakapaglingkod sa Panginoon because of His grace. Kaya po tayo nakakatugtog because of His grace. Nakakatugtog po tayo ng piano because of His grace. The reason why we are here is because of His grace. Biyaya lamang po ng Panginoon. Kaya dapat po ma-realize po natin na we are under God's grace. Na lahat lamang po ng ito, biyaya lang po ng Panginoon po sa atin. The reason why I can stand up here is because of His grace. Alam niyo po, makikita po natin sa grace ng Panginoon. Number 1, grace helps us. Grace helps us. Kahit po si Apostle Paul, aminado po siya, ang sabi niya, for I say, through the grace given unto me. The reason why, parang sinasabi po ni Apostle Paul, na the reason why I can speak to you, Roman believers, is because merong grace ng Panginoon. At yung grace din po ng Panginoon, yung tutulong po sa atin pong service sa Panginoon. The reason why we can serve Him, dahil tinutulungan tayo ng biyaya ng Panginoon. Ayun po yung tulong po ng Panginoon sa atin, yung kanyang biyaya. Pagsamahin na rin po natin yung point number 2 and point number 3 dito, para mabilis po tayo. Number 2, grace humbles us. Grace humbles us. And number 3, grace makes us honest. Grace makes us honest. Ang sabi po dito, not to think of himself more highly than it ought to think, but to think soberly. When we talk about thinking soberly, you are thinking on a right mind. Kapag nag-iisip ka sa tamang pamamaraan, matututo ka ngayong mag-self-evaluate at marirealize mo sa sarili mo kung sino ka. Alam niyo po, sa buhay ko po, isa pong patunay ang biyaya po ng Panginoon. Bakit po? Kasi alam niyo po yung testimony ko. Kilala niyo po ako. And I know myself. I know who I am and I know who I was. Sabi ko nga po sa inyo, hayaan niyo pong bumaba po ako kasi malamig po doon. Hayaan niyo pong sabihin ko po sa inyo na, alam niyo po, sa amin pong magkakapatid, nandiyan ba yung ate ko? Sa amin pong magkakapatid, alam niyo po ito. Ayun.
Alam po ng mga kapatid ko po ito. Yung dalawa ko pong kapatid, rule po kasi sa bahay, isang beses ka lang papaluin tapos magtatanda ka na. Si ate po sa si kuya, isang beses lang po pinalo yan. Ako po na-try ko po lahat ng pamalo. Na-try ko po lahat at hindi ko po pinagmamalaki yun, pero ako po ang record. Tapos, because I was rebellious, alam ko kung sino ako. Kilala po ako ng yung mga nag-mentor po sa akin nung bata pa ako. Pastor Jabez is here. Si Ma'am Sue nandyan. Ma'am Sue, ako po yung nanguhuli ng tutubi doon sa likod po ng school. So, alam ko po kung sino po ako eh. Makikita po natin na yung grace ng Panginoon, it makes us honest. Na pag na-realize mo kung sino ka, yung standing mo in front of God, ma-realize mo na grace lang ng Panginoon kaya ka nakakatayo. At anong mangyayari? It makes us humble. Pag naging honest ka sa sarili mo, Panginoon, hindi ako to, ikaw to. Bababa ka ngayon. Kasi marirealize mo na ang Panginoon lang yung nagbigay sa'yo. Yung Panginoon lang yung nag-enable sa'yo, kaya ka nandyan. Ganon din po sa buhay po natin. The reason why you are here is because of God's grace. Nothing more. Biyaya lang po ng Panginoon. Kayo po ang makakapag-self-evaluate kung sino po kayo. Kung paano lang din po kayo dinampot ng Panginoon. Pare-pareho lang po tayong dinampot. Pero ang blessing po ng Panginoon, nagbigay siya ng biyaya para ma-enable ka so that you would be fit for the ministry. Isipin niyo po, hindi naman po ako holy. Hindi naman po, I'm a sinner as well. Pero bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na makatayo po dito. Grace po ng Panginoon po yun. Grace lamang po ng Panginoon. Point number 3. Makikita po natin, number 1, we must understand God's guidelines. Number 2, nakita po natin, we are under God's grace. Number 3, makikita po natin, we are unique in given gifts. We are unique in given gifts. Alam niyo po ba, nagpapasalamat po ba kayo sa Panginoon na hindi po tayo magkakamuka? Kasi po, kung magkakamuka po tayo, lugi po kayo. So, hindi po tayo magkakamuka. Ayun po yung blessing ng Panginoon. We are unique. At alam niyo po ba, yung bigay po ng Panginoon sa atin ng mga gifts, unique din. Iba-iba din po tayo. Katulad po ng personalities natin, magkakaiba po tayo, pero iba-iba din po yung mga gifts po na binigay po ng Panginoon sa atin. Tulad po ng sinabi sa verse number 4. Ang sabi po sa verse number 4, say to the grace given unto me, verse number 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office. Pero tuloy po natin sa verse number 6. Having then gifts differing according to the grace given unto us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Nakita niyo po, iba-iba. Iba-iba po yung gift na binigay po ng Panginoon sa atin. Pero isa pong realidad. Sabi doon, having then gifts. Ano pong ma-realize natin? Lahat tayo meron. Lahat tayo merong gift. At ayun po yung blessing ng Panginoon sa atin kasi lahat po tayo binigyan po ng gift po ng Panginoon. So ano po yung kailangan natin gawin? Number 1, we must appreciate the given gift. We must appreciate the given gift. Na Panginoon, salamat. Kahit ako makasalanan, dahil sa biyaya mo, nakakapaglingkod ako sa iyo, at hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataon na maglingkod, binigyan mo pa ako ng tool para makapaglingkod ako sa iyo. Binigyan tayo ng gift. Yung pagtugtog natin, gift of exhortation. Yung pagsasalita natin, yung gift of teaching, I praise the Lord kasi yung Pastor Norman po natin, grabe yung gift of teaching. Na kung wala din po dahil po sa kanya, hindi rin po kami matututo. Kasi may gift of teaching. Di ba po, blessing na dapat i-appreciate natin yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Number 2, makikita po natin, tingnan niyo po yung verse. Ang sabi po, having then gifts, differing according to the grace given to us, whether prophecy, let us prophesy. Or in ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching, he that exhorteth on exhortation, he that giveth,
let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Sabi doon, let us. Gawin natin. Ibig sabihin, yung gift po natin, hindi po siya meant na display lang. Ibig sabihin, our gifts must be applied. So yung point number 2 po natin is apply your given gifts. Lahat po tayo meron pong gift na binigay po ang Panginoon sa atin for us to minister. Nawa po, magamit po natin yung gift po natin para po sa kaluwalhatian ng Panginoon at magamit po natin yung gift po natin as a tool to worship God. Ipagamit po natin sa Panginoon. I-develop po natin. Not only discover, develop, and deploy. Maibigay po natin sa Panginoon, maibalik po natin sa Panginoon yung bigay niya po na gift po sa atin. Number 3, ano po makita natin dito? Number 1, nakita po natin, appreciate your gift, apply your gift. Number 3, accept your gift. Ang gusto ko pong matutunan po dito, hindi po yung parang tanggapin natin in a sense na tinatanggap natin. Kumbaga po, tanggapin po natin na ayun po yung gift na binigay po ng Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin po niyan, do not complain about your gift. Na parang sasabihin natin, Panginoon, ito lang yung gift ko. Appreciate natin yung gift na binigay sa atin. I-accept natin. Do not complain about your gift. Kasi po, pag nag-complain ka, you will compare. Panginoon, bakit ayun yung gift niya? Ang dami. Akin, ito lang. Kaya po, wag tayong mag-complain sa gift po na bigay ng Panginoon. Kasi pag nag-complain tayo, magko-compare tayo eh. Na kumbaga po, makita po natin na yung gift ng Panginoon, ayan yung binigay niya sa'yo, kasi dyan ka magiging kagamit-gamit. And then kapag nag-compare tayo, doon na po tayo mag-start na mag-compete. Na kumbaga parang, ay yung gift niya, mas gagalingan ko kasi yung gift niya. Hindi po. Our ministry is not a competition. Dapat po complementing po tayo sa ministry. At ayun po yung na-enjoy ko po sa church na ito kasi complementing. Alam niyo po, sa buhay po natin, para po yung tugtog eh. Alam niyo po, sa orchestra, meron pong violin, may viola, may cello, may mga wind instrument, may piano. Pero alam niyo po, pag meron po diyang isang nagbida or isang nangibabaw, papangit po yung tunog. Pero alam niyo po, kapag pare-pareho sila, meron silang isang goal, gaganda po yung tunog. Ganon din po sa ministry, na makita po natin na para po tayong isang malaking orchestra every Sunday and every Wednesday, na nagko-complement po lahat ng gifts natin for the glory of God. Ayun po yung makita po natin, na we must accept our given gift, let us not complain, let us not compare, and let us not compete. Dun po sa mga gift na binigay po ng Panginoon po sa atin. Point number 4. Yan na. Sabi po sa inyo, 5 po ito. Okay. Para po maniwala na kayo, point number 4 na po tayo. Point number 4, we should unite for godly growth. We should unite for godly growth. Ang sabi ko po kanina, wag mag-compete, wag mag-complain, wag mag-compare, but we should complement. We should unite for godly growth. Look at verse number 5. Ang sabi dyan, so we, being many, are one body in Christ. And everyone members one of another. Ibig sabihin po, na kahit tayo iba-iba, meron pa rin po tayong similar thing. We have something in common. Ano po yung something in common sa atin? We are the body of Christ. Parte po tayo ng katawan po ng Panginoong Jesus. Na kahit iba-iba po yung gift po natin, kailangan po nating mag-complement kasi nasa iisang katawan lang po tayo. May nakita na po ba kayo ng kamay na sinuntok yung kabila niyang kamay? Wala naman po. Kasi kailangan po nating mag-complement sa isa't isa and we should unite for godly growth. Diyan po tayo lalago. Kaya po sinabi po dito, number 1, we should have connection. We should have connection. At ano po yung connection natin? One body in Christ. Iisa lang po ang katawan. Magkakaiba po ng parte, pero iisang katawan. So we must see na dapat meron tayong connection. Number 2, dapat meron po tayong coordination. Ang hirap pong maglakad kapag pareho po yung kaliwa. Dapat po merong
coordination. Whenever you play the piano, alam niyo po, na-realize ko po nag-aral po ako ng piano sa Bible School. Ang hirap po pala. Bakit? Kasi 10 daliri. Tapos, kailangan gamitin mo yung 10 daliri mo. Hindi mo lang kailangan gamitin yung 10 daliri mo, kailangan gamit mo yung mata mo kasi tinitignan mo kung ano yung binabasa mo, kahit hindi ko po binabasa. Tinitignan mo po yung babasahin mo ng mga nota, tapos gagamitin mo pa yung paa mo para dun sa pedal, di ba po? Para umandar, yung mag-sustain. Tapos, ano pa po? Gagamitin mo yung tenga mo, kasi baka mali ka na nang napipindot. Ang dami po Ibig sabihin, kailangan ng coordination. Ganon din po sa body of Christ. Kailangan ng coordination. Hindi po tayo lahat bibig, hindi po tayo lahat tenga, hindi po tayo lahat kamay, pero dahil po meron tayong one goal, meron tayong one purpose to glorify God, nagkakaisa tayo. Ayun po yung gusto ko pong makita po natin, na parang sa piano, iba-iba, pero may one goal. Ano yung goal po sa piano? To produce a beautiful music. Pero po dito po sa atin pong church, we are an orchestra, different gifts, pero isang body na dapat pong mag-unite at isa lang din po ang dahilan to glorify God. Number 3, cooperation and care. Cooperation and care. Alam niyo po, yung isa po sa mga gifts dyan, yung He that sheweth mercy. Ang idea po nun is helping. Pagtulong. Napansin niyo po ba, kapag napaso po yung kamay ninyo, automatic yung isa niyong kamay humahawak. Hindi naman po yun reflex po ng tao po yun Na pag nasugatan yung kamay mo, automatic, sasarahan mo. Minsan nga po bibig pa yung gagamitin Pag nahiwa po ng kutsilyo, alam po natin yun. Ibig sabihin, kasi automatic sa atin pong katawan, na kapag merong sumakit, tutulungan niya. Ganon din po sa church. Kaya po tayo nasa church because we are not perfect people. Lahat po tayo may sakit. Lahat po tayo hindi perfect. And sometimes we get discouraged in our ministry. Sometimes hindi tayo okay in our spirituality. Dumarating po tayong lahat sa ganyan. Pero napakaganda po na meron tayong cooperation and care for each other. Na kapag nasasaktan yung isa, nandun ka to fellowship. I praise the Lord for my godly friends here inside the church. Na nandyan sila palagi kapag may problema ako. Nandyan sila Brother Harv, sila Brother Royan, sila PNG, Pinos, and all my friends here. PJ Bess, Doc Vernon, na talagang tumutulong sa akin every time I have problems in my spiritual life. I praise the Lord kasi meron tayong pastor na kapag nasasaktan ka, meron siyang, pwede ka niyang i-encourage. I praise the Lord for Bishop. Kasi every day, dun pa lang sa, alam niyo po, dun po ako natutuwa kay Bishop Even though ang dami niya pong tao sa buhay niya, special ka sa kanya. Na makita po natin, ayun po kasi yung purpose ng body, cooperation and care. Na kapag merong nasaktan, merong tutulong. Paano po tayo magkakaroon ng care? Verse number 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Ang sabi po ng let love be without dissimulation, ang meaning po dyan, pag nagmahal ka, magmahal ka talaga. Hindi yung nakakalito. Pag sinabi mo sa kapatid mo na I love you, ipakita mo rin sa actions mo. Na tayo po sa atin pong buhay, kapag yung brethren po natin, may problema, mahalin po natin at ipakita po natin kung paano po dapat mahalin. Tumulong po tayo. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. I-reject niyo po yung mga mali. At yung mga mabubuting bagay, ayun po yung kapitan po natin. And cleave to that which is good. At dito po papasok yung care. And be kindly affectioned one toward another, with brotherly love, in honor preferring one another. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung word dyan na preferring one another. Alam niyo po ba, dapat mas preferred natin yung mga kaibigan po natin or yung kapatiran po natin? Mas preferred po natin? Ang meaning, mas pinipili natin? Lagi ko po sinasabi ito sa mga kabataan natin,
na ang tunay mong kaibigan nasa loob ng church, hindi nasa labas. Kasi hindi kayo magkauri nung nasa labas. Pwedeng Christian sila, pero baka hindi kasing lalim mo. Kaya dapat mas piniprefer natin yung kapatiran natin. Mas preferred po dapat natin ang isa't isa. We are kindly affection one toward another. Lastly, yay. Number 5. Yan po 30 minutes lang. Okay. Point number 5. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. We should be useful for God's glory. We should be useful for God's glory. Look at this. Binigyan po tayo ng Panginoon ng guidelines kung paano tayo maglilingkod. Binigyan po tayo ng Panginoon ng biyaya para malaman natin na may tulong ang Panginoon sa atin para tayo ay maglingkod. Binigyan tayo ng Panginoon ng gift para meron tayong tool para maglingkod. Binigyan tayo ng kapatiran para meron tayong kasamang lumago sa atin pong paglilingkod. Ano na lang po dapat nating gawin? Maging useful tayo. Pinrovide na po lang Panginoon lahat. Yung guideline, yung biyaya, yung grace, yung gift, at yung kapatiran. Ano na lang po gagawin natin? Maging useful tayo. Maging useful po saan? Para sa glory ng Panginoon, wala na pong iba. Alam niyo po kung bakit gusto ko pong laging binibigay yung best ko sa isang bagay na pang makadiyos. Kasi para po akong merong utang na hindi ko mabayad-bayaran. Kasi po grabe yung ginawa ng Panginoon sa akin. Grabe po yung ginawa ng Panginoon sa family ko. Grabe po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kaya po ang deserve ng Panginoon, hindi yung walang kwentang service ko. Ang deserve ng Panginoon yung pinaka-best ko. Kaya po ayun yung dapat makita natin sa ating buhay, na ang deserve ng Panginoon yung pinaka-best mo. Kasi lahat na nga pinrovide niya para sa'yo, tapos ikaw hindi mo pa rin ibibigay yung best mo para sa Kanya. Give your best. Ibigay mo yung best mo para sa Panginoon. So makikita po natin, we should be useful for God's glory. Kapag po useful tayo, dapat busy tayo. Not slothful in business, fervent in spirit. In-explain na po ni PNG ang ibig sabihin ng fervent. Ang ibig sabihin po ng fervent, naglalagablab ka, nag-iinit ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Fervent in spirit, serving the Lord. So makikita po natin, point number 1, be busy in fulfilling the Word of God. And that talks about our Bible reading and yung mga utos po ng Panginoon through the Bible. Let us be busy in fulfilling the Word of God. Kung utos ng Panginoon na mag-soul win ka, mag-soul win ka. Kung utos ng Panginoon na ikaw ay maglingkod sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. Kung utos ng Panginoon na mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kapwa mo. And that talks about our Bible reading. Malalaman lang po natin yan. Magiging busy lang po tayo in fulfilling the Word of God if we are studying the Word of God. Point number 2. Let us be busy in finding the will of God. Let us be busy in finding the will of God, and that talks about our prayer life. Are you still busy with your prayer life? How is your prayer life? Alam niyo po, knowing God is a two-way street. God talks to us through the Bible, and we talk to Him through prayer. Hindi po mabubuhay ang isa nang wala yung isa. Kaya po yung dapat kabisihan po natin bilang Kristiyano ay yung pag-aaral po ng salita po ng Diyos at yung pananalangin po at pakikipag-usap, pakikipag-fellowship po sa Diyos. Number 3 and last, and I will end with this, be busy in finishing the work of God. Kaya po tayo buhay kasi may task pa po ang Diyos para sa atin. We should finish it. Binigay na po ng Panginoon lahat ng means. Yung grace, yung gift, yung guidelines, yung kapatiran for us to finish the ministry. Maglingkod po tayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Nawa po ang Living Water Baptist Church ay hindi mamatay. Manatili yung legacy. Hanggang sila Topher na po yung nagpapastor po dito. More than that. Di ba po? Hanggang mga anak-anakan na po nila or hanggang sa pagdating ng Panginoon,
matagpuan po na ang Living Water Baptist Church ay faithful sa pangaral ng salita ng Diyos. Yung atin pong bishop, yung living legacy ng ating bishop, talagang throughout the generations, talagang maipasa natin. Kung paano tayo pinangaralan. The legacy of our resident pastor, patuloy nating talagang maibigay natin up till the future generations. So pointers in the ministry. Alam niyo po, tulad ng isang exam, kapag tayo ay pumunta sa church, meron pointers na binigay ang Panginoon sa atin. Pointers for the ministry. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ano po makikita natin? We must understand God's guidelines. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Ano po makikita po natin doon? Ano po? Nawala po tayo. Ano po makikita natin doon? We are under God's grace. Nabiyaya lamang po ng Panginoon. As we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, and every man members one toward another, having then gifts, differing according to the grace given unto us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. He that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that sheweth mercy with cheerfulness. Ano po yung nakita natin doon? We are unique in given gifts. Disciple, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Be kindly affection one toward another with brotherly love, in honor, preferring one another. We should unite for godly growth. And last, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. We should be useful for God's glory. And that is our pointers for the ministry. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Dear God, we love you, Lord. Thank you for loving us. Thank you, dear God, for your grace upon us. Salamat po, Panginoon. I did my best in preaching your word. Now I pray, dear Father, that you work in us by the guidance of your Holy Spirit. Nawa po may apply po namin ang iyong salita. Thank you, dear God. In Christ's name. Tawagin ko po ang atin pong resident pastor. Mga kapatid, napakinggan natin yung pointers for the ministry at alam natin na ito po ay galing po sa salita ng Diyos. And we are very, alam niyo po, we are very blessed na hindi lang pointers ang meron tayo. We also have our pattern in the ministry. Yung uri ng ating senior pastor, yung paglilingkod niya, it's a great pattern for our ministry, yung ginagawa po ng ating mahal na bishop. But this moment, kailangan naman natin ng prayers for our ministry. Let's pray for our ministry. Kung wala kang ministry, it's time for you to go to the altar and commit to the Lord. Kung may ministry ka and you're doing great, it's time for you to cherish your ministry. Thank the Lord for your ministry. Kung may ministry ka at napabayaan mo to, it's time for you to correct your direction, correct your ministry. Sa kung paano ka kinausap ng Panginoon sa mensahe na to, lapit tayo sa altar. Let's pray for our ministry. Let's pray that we will follow these pointers. Let's pray that we will always think about our patterns in the ministry. Yung mga role models natin. How they revealed to us these pointers coming from the Lord. Come on, Christians. Lahat tayo ay servant ng Panginoon. Lahat tayo may gifts na binigay ng Panginoon. Lahat tayo ay under sa grace ng Panginoon. Walang
dahilan para hindi ka magministeryo. Walang dahilan para hindi ka maglingkod sa Panginoon. So again, we see the pointers coming from the Word of God. We have our pattern in the person of our senior pastor. Pray for your ministry. Kung wala ka, commit. Kung meron ka, cherish it. Kung napabayaan mo, correct it. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sana makita niya na tayo po ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Tapat na naglilingkod sa tamang paraan, sa tamang simbahan, sa katotohanan. Dear Father in heaven, Lord, we thank you, Lord, for the ministry that we have. Indeed, Lord, it is your ministry. We are doing this for your glory. Hindi para maitaas po kami, Panginoon, kundi ikaw ang maitaas po sa amin pong mga buhay. Upang ikaw, Panginoon, na ayaw po mapaglingkod at mapagsilbihan sapagkat you deserve the best from us. You deserve to be served, O God. And we want you to serve. We want to serve you, Lord, with our whole life, with our whole heart, with our whole body, O God. Nawa, Panginoon, gamitin niyo pa po kami, Panginoon. Nawa maging desire ng bawat isa po sa amin dito ay maging kagamit-gamit po sa inyong gawain. Sapagkat ang nagpapasaya po sa isang Kristiyano ay yung naglilingkod po sa inyong ubasan. For there is joy in serving Jesus. It is our joy and it is our pleasure, our privilege to serve the King of Kings. Kaya Panginoon, huwag nawa namin makita ang aming sarili na kami po ay mawala po sa paglilingkod po sa inyo. Huwag po mangyari po, never in our life, Lord, that will happen na kami po ay mawawala po sa paglilingkod. O kami, Panginoon, ay hindi niyo po kalulugdan sa amin pong mga ginagawa para sa iyo. Panginoon, ang amin pong desire sa hapon po na ito, na ang buhay namin sa bawat minuto, sa bawat paghinga po namin ay maging kalugod-lugod po sa inyo. Ang lahat po ng aming po mga motivation sa buhay po na ito, Panginoon, sana po ang dulo pa rin po ay ang paglilingkod. Kahit po ano pong ginagawa namin, Panginoon, whether inside the family, whether we're at school, in the workplace, oh God, wherever we may be, Panginoon, nawa po ang aming pong isip po ay nakatuon sa kung paano namin magagamit po yung aming pong mga gifts to give you more glory, to bring more people up to you, papunta sa iyo, Panginoon. Lord, please help us. Kung kami lang, Panginoon, we are frail. Mahina kami, Panginoon. We need your strength each and every day. We need you every hour, oh God. And if we want, Lord, in order for us to serve you right, we need your strength, oh God. Sabi po na yung salita, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And we know, kapag kami po ay nag-abide sa inyo, kami pagbubungahin, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy at patuloy po na magampanan namin ang tamang paglingkod po sa inyong harapan at ma-enjoy po namin ito, Panginoon, sapagkat ito po ang disenyo niyo po sa buhay po ng isang mananampalataya. We thank you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Are we blessed? Amen. Mamaya po, be an encouragement dun po sa ating pong preacher. Again, first time niya po nang mag-preach, pero parang alam nyo, no, kung paano mag-preach, talagang papuri sa Diyos. Amen? At mamaya po, it's your chance naman, no, to encourage him. And, di ba, maganda po yun, maging encouragement tayo sa lahat po na nagsasalta po dito po sa harapan. At ayun po, konting announcement lamang po, no, after this ay general meeting na po ng choir members. So if you want to be a part of the choir, di ba ko yung part ng choir before, pero ngayon gusto yung maging part ng choir. Kaya ang ganda nung preaching kanina, di ba?
yung choir po is part of our exhortation ministry, di ba? So, if you wanna be part of that ministry, mamaya attend po kayo ng meeting, no? Just after the service, okay? Meron pa po ba tayo mga announcement? Don't forget, this coming Wednesday, revival service po natin. Amen? So, please, mga kapatid, para sa atin po yan. So, make sure po na tayo po ay makapunta po. No? 6:30 pa rin po. Special service po natin yan this coming Wednesday. Please do attend. Talagang pilitin yung makarating. Kung kailangan yung mag-half day sa work, mag-half day tayo sa work para makarating po tayo ng maaga. Again, this coming Wednesday, revival service po natin yan. And we have a guest speaker po, no? Si Pastor Carlos Serrano. Please pray for him para makapag-minister po siya sa atin this coming Wednesday night. And of course, kasama po natin ating mahal na bishop that night, okay, sa Wednesday. So yun lamang po. I think wala na po tayong ibang announcement. After this, again, choir meeting na po. So tayo na po tayong lahat at tayo po ay tapos na po tayo. To God be all the glory. Kamayan po natin ang bawat isa.